ayun po, yung istorya ng ambo na yon. Ibon ho yun ang tiyuhin ko. Ang nakapagbigay po doon ng ibon na yon is ang pangalan ay Ambo. Kaya nung kinarera po kasi yun eh, 2 beses siyang inilaro sa Norte. Pareso siyang finisher ng Santa Ana Agayan. Hanggang sa ginawa na ho siyang breeder, producer din po yung mga anak, mga apo. Yun mo, pumapwesto naman. Nakakalap winner ho lagi yung mga apo, yung Ambo na yon. Pero yung Ambo na yon, sa totoo lang po talaga, unknown line lang po yung nga po pala si Ambo. Ito po yung ano, yung producer ng mga lap winner ngayon. Welcome back sa Herbin's Love. Ano yung hindi mo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng mga kalapati? Yun po yung ano, yung pagkapanalo ko nung dati sa North. Yun po yung hindi ko talaga malilimutan. Kasi yung time na yun, hindi ko ho alam kung magiging masaya o magiging malungkot ako. Kasi yung ibon na po na yun ay, ang nag-entry po nun ay yung yumao ko po na girlfriend. Siya po yung entry ng ibon na yun. Then, sakto po yun, abangan. Sunday, abangan po nun, Santa Ana Agayan. Last lap. Doon po, wala po ako nun, di po ako nakapag-abang kasi yung time na yun, yun din po yung oras na ano, sinugod po namin sa hospital yung girlfriend ko nun. Yun o, malungkot kasi nawala nga po siya, di niya nakita yung pagkapanalo nung ibon na in-entryhan niya. Then yung kalahati po nung masaya kasi nakauwi po yung ibon, pumwesto po siya sa top 10. Kaya 50-50 po eh, kaya di ko rin malilimutan eh. Kasi may part na malungkot, may part na masaya. Yun ang talagang hindi ko malilimutan. Yung mga hindi ko rin malilimutan, yung mga pagkapanalo mo sa pooling, yung ikaw pa lang po yung nagka-clock, yung solo ka pa lang, yun po, masarap sa kalooban yun. Saka yung uwian ka po ng ibon mo, galing sa malayo, galing sa last lap, yun o, makasurvive lang yung ibon mo doon. Talagang sobrang saya mo na, talagang hindi mo malilimutan. Iba yung saya na naidudulot ng pagkaalapate pagdating sa karera. Iba yung nabibigay na saya sa atin. Kahit hindi mo manalo eh, makauwi lang yung ibon natin galing sa malayo. Iba na yung saya na maidudulot to sa atin nun. Nag-out ka rin ba ng mga linyada dito sa inyong loft? Kung may makakapag ano naman po, kung may makakagusto, wala namang problema na makapag-share po tayo. Lalo po yung Ambo ngayon, yun po talaga yung ano, marami kong nagtatanong. Kung may pang-out daw po ako na linyadahan ng Ambo. Yun o, kung may makakagusto naman po, wala namang pong problema na makapag-share tayo. Bakit sa tinawag na na Ambo? Yung, ayun po, yung istorya ng Ambo na yon. Ibon ho yun ang tiyuhin ko. Ang nakapagbigay po doon ng ibon na yon is ang pangalan ay Ambo. Kaya nung kinarera po kasi yun eh, 2 beses siyang inilaro sa Norte. Pareso siyang finisher ng Santa Ana Agayan. Kaya yung ibon na yun, pinangalan na lang po doon sa nagbigay. Ambo. Hanggang sa ginawa tao pala yun. Tao po talaga yung Ambo. Hanggang sa ginawa na ho siyang breeder. Hanggang ngayon ho, napapakinabangan yung anak, nagiging producer din po yung mga anak, mga apo. Yun mo, pumapwesto naman. Nakakalap winner ho lagi yung mga apo, yung Ambo na yon. Pero yung Ambo na yon, sa totoo lang po talaga, unknown line lang po yun kasi yung nagbigay, di niya rin po alam kung anong linyada nun. Hanggang sa sinubukan lang ho namin, mula dun sa pinakapuno, naging 2 times Santa Ana, hanggang sa mga apo, ay sa mga anak, apo, yun o, tumitira pa rin siya. Kaya napangalanan na lang po naming Ambo yun. Okay. Ang parang pagkakaalam ko, parang meron ding lahi si Miko niya no? Miko Brothers Love, no? Opo, ayun, Si bigay Pao. ko po yun sa kanya. Ambo po yun, ang magulang na yung Ambo. Yun din yung nagpapanalo ng polling yata sa kanya, no? Opo, yun po yung nagdala po Itong previous lang, no? Opo. Kahit po sa akin nung sa April. Yun din yung lahi din nun. Ambo rin po yun. Ayun. Magka-related pala silang Opo, dalawa. magkapatid po yun eh. Yung sa amin ni Miko na nananalo namin para sa mga bully. Oo. Sa fundraise. Parehas po Ambo yun. Then yung katag team nung akin ay lahi po nung kay Sir Chief Charito Negrada sa kay Sir Jericho Garcia. Okay. Yun pala yung kwento nung Ambo, mga kabi.
Kasi nga nakita ko kasi yung sa ano ni Miko, nagpagawa ng ano yun, di ba? Parang ano yun, ewan ko, Ambulay. ambulay ba nakalagay doon? Kaya natanong ko lang din. So yung mga kabi, iba-vlog din natin yon si brother Miko, si Pau Mandolado, Miko Brothers Love. So nauna nga tayo dito kay brother Merwin. Mamayang hapon tayo kay brother Miko. Ito nga po pala si Ambo. Ito po yung yung producer ng mga love winner ngayon. Ito po siya. Rektang anak po ito ng tinatawag naming Ambo. Ito rin po yung magulang nung kay Miko Brothers Love na nag-love winner. Saka ito rin po yung magulang ng mga pinapanalo ko ngayon sa pooling. Ito po. Ibig sabihin, Win, Ambo, hen yan. Hen po. Hen yung Ambo talaga. Yung ama po nito, yung original talaga. Ito na lang po yung natitirang mismong anak ng Ambo. Nadisgrasya po kasi yung Ambo. Okay. Kaya ito na lang po yung natitirang anak niya. Na rektang anak niya talaga. Ayun. Tapos, ang kapares niya ngayon? Ito po ay anak po ng Taiwan. Kaya mapapansin niyo po, ang laki. Malaking kak nga. Malaking kak po siya. Yan. Taiwan po to. Anak po to nung nagsantaan ako. Yung main Okay. overall po sa SSRP. Anak po siya. Ito po Oh. yung magulang ng kay paring Miko. In short, Win, nag-click yung yung pairing nila kahit Opo. papaano, Yan, may anak sila ngayon, dalawa. Ayan po. May, Ayun, yung mga kabi, anak niya. ayan po. Lalaro po natin sa SSRP. Ayun. Pang ano na yan, pang norte? Pang norte po. Ayun, Yung isa po sa SSRP. Yung isa po sa APRA. Yan, abangan natin yan. Isa po sila. Batcher yung breeder na yan, Ako, badger po yan. Ayan, ang galing, Nuno ka, ang tapang. Mana po yan sa niya. Sa ama. Yun, mga kabi, yung ambolay na tinatawag dito kay brother Merwin. Ano yung maipapayo mo dun sa mga gustong pasukin o magsisimula pa lang dito sa hobby natin sa pagkakarera ng mga kalapati? Sa may papayo ko lang po sa mga humana po kayo ng ng talagang alam niyo na may magaling na hawak na ibon. Kasi iba po talaga kapag sa linyada ng ibon ka magsisimula. Kasi hindi ka na po mangangapa pagdating sa karera. Sa magaling ka na po talaga magsimula agad. Kasi sabi nga sa magaling, doon hindi ka na masyadong mangangapa or hindi ka na masyadong malalayo ng landas Kaya humanap ko po ng mapagkakatiwalaan na puncher na talagang mabait na pwedeng mag-share sa'yo ng mga linyada niya, ng mga about sa conditioning. Kasi yun mo yung mahirap talaga mahanap pagdating sa mga newbie. Saka huwag silang ma-pressure, lumaro lang kayo. Laro lang. Sumubok kayo ng sumubok. Huwag kayo matakot matalo kasi pagka natatalo tayo, diyan tayo mas lalong mabubus yung confidence natin diyan na na ipagpatuloy yung karera Saka yung pagkapanalo, kapag kami nakikita tayo na nanalo, ayun, wag nating kasi may mga tao na sir na naiinggit ba sa Number one yun. Yun yung wag natin pairalin. Yung inggit sa kapwa. Yung pagkapanalo ng kapwa natin, gawin nating inspirasyon yon para sa susunod, malay mo, sa atin naman pumabor yung panahon na tayo naman yung nasa taas. Mas masarap po malakpak sa magtanim ng inggit sa kapwa natin. Gawin yung inspirasyon. Yung pagkapanalo ng kapwa natin. Sa mga newbie po, dapat huwag tayo may hiyang magtanong. Lalo na sa mga pioneer o sa mga veterano na sa karera. Kasi yung mga veterano na po sa karera, yan ang mga hindi po madadamot pagdating sa kaalaman. Yan po talaga ang mga nagtuturo ng tama. Yan mga veterano. Kaya sa mga newbie, huwag kayong mahihiya. Magtanong lang kayo na magtanong. Kasi yung pag-iibon, itong pagka-arera, walang katapusan ng pag-aaral po yan. Kahit kung sabihin mong veterano ka, baguhan ka, may mga pagkukulang pa rin po yan. Hindi naman porque veterano ka, palagi kang panalo, or newbie ka, na palagi kang talo. Darating yung araw na kayo mga newbie, kayo rin naman po yung mga nasa taas, mga mananalo, ganyan. Lumaro lang kayo ng hindi nyo pine-pressure yung sarili nyo. Mas magandang manalo sa malinis kaysa sa manalo tayo ng dahil lang sa daya. Mas
masarap manalo ng patas. Parulan tayo ng patas eh, kahit matalo tayo, para na rin tayo nanalo. Kasi hindi natin dinadaya yung sarili natin eh. Kahit ako, nung nag-uumpisa po ako, palagi po ako gulong lang ng gulong. Pero, tinuloy ko lang ho. Mas ginawa kong ano yun, tulay yung pagkatalo ko, bago ako nanalo. So, ayun, share lang din natin, Win, sa mga kahabi natin. Kasi kaya nga, ganito ginagawa ko ngayon. Ang purpose kasi nung vlog natin ngayon, gusto ko mabigyan o ma-expose din yung mga newbie na simple lang mag-alaga yung mga newbie na yun eh. Pero minsan sila pa yung nananalo, kalimitan. Sabihin na natin yung mga veterans talaga, may consistent, may magagaling talaga. Pero may mga backyard puncher na simple lang mag-ibon, pero pagdating mo ng mga puling fan race na nanalo rin sila. Iba na kasi sa panahon niya yun. Oh. Talagang ang ibon na magagaling, kalat na eh. Kaya kung mapapansin mo sa ngayon, lalo yung mga naano sa karera, halos newbie yung mga nananalo ngayon. Tama. Kasi hindi na natin masasabi na, newbie yan. Newbie yan, pero yung hawak na ibonan. Galing na sa mga subok na, kumbaga subok na. Kasi isa pa yan sa mga newbie kasi, sila yung kumbaga, kaya nga newbie, bago pa lang sila, yan yung mga talagang makikita mo, mga porsigido talaga yan eh. Talagang tinututukan nila yung kalapati nila, may mas, lalo na kung talagang may mas oras sila, kaya yan, mas lamang na nananalo rin yung mga newbie ngayon. Kumpara din sa mga iba na matagal na rin nag-iibon, na may trabaho, naiiwan nila yung kalapati nila, minsan may lopman lang, gano'n. Kaya yun lang yung parang observation ko sa mga newbie na mas sila, mas tutok, kumbaga porsigido. Kasi nagsisimula pa lang, gusto nilang manalo. Kaya kaya gusto kong mapasyalan din yung mga newbie na mabisit para makapag-share din ng mga experience nila, paano sila nagsimula sa pagkakalapate. Yung iba nananalo, ano ba yung diskarte nila minsan sa bakit sila nananalo sa puling. Yun yung yung mga gusto rin natin malaman. Kaya tayo in-expose natin ngayon yung mga newbie fans niya. Ayun, Win, baka may mga shoutout ka. Yan, unang-una po pala, nagpapasalamat ako sa pamilya ko na palaging nakasuporta para sa pag-aalaga ng kalapate. Lalo po dyan kay Airpat, kay Papa Edwin Basilona, kay Mama, sa mga kapatid ko na ayan, palaging nakasuporta lang. Kung saan ako masaya, palagi nila ako sinusuporta. Maraming salamat sa inyo. Ayun, shoutout po sa Team Southville. Yan, sa mga nilalaro kong club, SSRP, saka APRA. Yan po yung dalawang nilalaro ko ngayon. Yan, shoutout sa iyo, Pres Raymond, kay Boyet, yan, kay Amat, yan, kay Kuya Alvin, saka yung Team Santa Rosa, Southville 4, yan, kala Jamich, kila Dan, kila paring Eric. Shoutout sa inyo dyan, sa Team Amatit. Sa mga, yan, sa po pala sa, gusto ko lang din magpasalamat sa mentor ko talaga, na nasa, na ngayon, nasa mabuting na, ayan, kay Sir Henry Asorel. Yan, siya po talaga yung nagtulak sa akin dito, sa pagkakarera. Siya yung unang mentor ko, siya yung nagturo. Sa kay Sir Jericho Garcia, Sir Alan Sagay, Sir. Kay paring Nico, paring Yapo. Yan, shoutout sa inyo dyan. Happy flying po sa ating lahat, mga kahabi. Ngayon, Win, maraming salamat ng airpat nyo, saka yung mother mo sa pagpapatuloy dito sa Muntimong Loob. Again, thank you and good luck sa mga races mo sa iba-ibang club na nilalaruan mo. So, sana magtamasa tayo. Lalong-lalo na ikaw. Kaya, thank you very much, Win. Yeah. Thank you po sa pag-visit sa Erwin. Salamat po sa pagsuporta palagi. Welcome. God bless po sa ating lahat. Happy flying, mga kahabi. Okay, so hanggang dito na lang mga kahabi, yung content natin sa araw na to. Keep safe and God bless. Bye-bye.